buhay namin. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon, sa mga soul nandito, Panginoon. Hallelujah. Na Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang inuna, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Bless, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Lalo na po, Lord, nasa Zoom online, Panginoon. Patuloy mo, Lord, pagpalain na kanilang mga buhay. Hallelujah, O God. Sa mga darating pa, O God, proteksyonan mo sila, hallelujah, makarating dito sa church, hallelujah, O God. Lord, hallelujah, we claim victory, Panginoon, balutan mo, O God, ng banal mong dugo, Panginoon, O God, yung building na ito, Panginoon, O God, hallelujah, na wala pa mga distraction mangyayari in the name of Jesus, hallelujah, O God. Salamat, salamat, O God, sa oras na ito. Sabi nga Lord sa mga awit 95 verse 1 to 2, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan ating ang handugan, masayang awitan. Verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay at tayo po'y ating siyang papurihan sa oras na ito. Hallelujah. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Ulitin po natin. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Itong panahon, ito ang panahon, di na uso ang magbagslan. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng Diablo ay tutupukin na. Halika na! Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan, presensya niya. Ito ang panahon. Ito ang panahon, di na uso ang magbagslan. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Gawa ng Diablo ay tutupukin na. Halika na! Halika na! Humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na,
magbigay kalakasan, magbigay kalakasan, magbigay kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Ating pong palakpakan po ng malakas po ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. At patuloy po natin siyang papurihan. Hallelujah, God. Hallelujah. Ika'y aming hanap-hanap, O God. Hallelujah, Jesus. Sa puso ko'y nais kong awitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba, sa puso ko'y nais kong awitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba, hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko, hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko, upang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Sa puso ko'y nais kong awitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa'yo ay sumamba, hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko, hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko, hanggat sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko, hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko, hanggat sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Hallelujah, we worship you, Lord. We glorify, we magnify, oh Jesus. We love you, Lord. Come on, everybody.
Everybody raise up your hands. We love you, Jesus. Tunay lang siya ating parangalan at papupurihan. Open up with your mouth. Worship Him. Hallelujah. Jesus. We glorify, we magnify. Oh, Jesus. Hallelujah. Panginoon, samahan mo. Hallelujah. Shandel Babahanday. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Abba Father, we love you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Say Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We love you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mahal naming Ama, makapangyarihan ka sa lahat sa oras na ito. Nilalapit po namin sa iyo ang aming mga buhay. Hallelujah. Tunay nga po, Lord, na ikaw pong manguna sa service namin today, O Lord. At tunay nga po, Lord, na makita ka sa aming pamumuhay. Mahal naming Panginoon. Lord, we want to glorify you with our hearts, with our minds. Tunay nga po, Lord, na sa aming araw-araw na pamumuhay, O God, we want to magnify you. Ikaw makita. Hallelujah. Hallelujah. Shandarababahanda-rababashika. Shandarababahanda-rababahan. The Holy Spirit come into our midst today. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Shandarababahanda-rababashika-rababakaya. Hallelujah. Touch everyone's heart, O Lord. We glorify you. Touch everyone's mind, O God. Hallelujah. Tunay nga po, Lord, lahat ng aming marinig ngayon, aming matutunan, ay may sa pamuhay po namin. Baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga kaisipan. Hallelujah. Yes, we are lost, O God. But huwag mo kaming i-restore sa dati naming pamumuhay. Bagkus, Lord, let us grow in your truth. Mababago ang buhay namin. We should be new creation. Panginoon, hallelujah, hiningi po namin sa iyo. Kami baguhin mo. Baguhin mo ang aming puso, pati ng aming pamilya, O God. Hallelujah. Tulungan mo kami na ma-share namin sa kapwa namin, O God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. We want to worship you. We want to glorify you. We want to magnify you. And we want to say it really from our heart, O God, na mahal ka namin. Na hindi po namin kunikonsider ang aming mga sarili. Patawarin mo kami, O God, sa aming mga kasalanan, O God. Make us realize that without you, O Lord, na ikaw ang aming oxygen, na kung wala ka, Panginoon, hindi kami mabubuhay. Hallelujah. We give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen and amen. Mga puso ko, hanap-hanap ka ng bigang na buhay ko. Hanggat sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Ang presensya mo at kabanalan mo, ang siyang hinahanap-hanap ko. Hallelujah. Ating pagpalapan po ang ating Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po muna ay maupo at dadako tayo sa ating tithes.
Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Excited po ba kayo? Amen. Amen. Excited. Excited na po ba ang mga puso nyo sa oras na to? Amen. Kuya, palagay po sa Malakay 3:10. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it. Try it. Put me to the test. Ayun nga po, ano? Maliwanag na maliwanag. So, ang ibig sabihin po ng Malakay 3:10 is promise of blessing. Amen? So, patuloy tayong tinuturuan ng ating Panginoon na tayo po ay maging blessings. Amen? Ang purpose po naman ng ating mga ginagawa natin ito at tayo ay to honor our God. Amen? Amen. And to support ang bawat ministry at ang ating faith house. Amen? Amen. So, let us pray. Father God, we thank you sa buhay po, Panginoon, ng bawat isa and sa mga company, Panginoon, ng aking mga kapatid, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng maraming trabaho, Father God, and continue, Panginoon, na maging daluyan sila, Panginoon, ng iyong pagpapala. And Father God, sa patuloy, Panginoon, na pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa. And we continue, Panginoon, to pray, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na mabless, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. And we continue, Panginoon, na pinagpipray, Panginoon, ang mga wala pa pong work sa oras na ito, Panginoon. We pray, Panginoon, Father God, na kayo po, Panginoon, ang magsusustain, Panginoon, ng kanilang pangangailangan. And sa mga hahawak, Panginoon, ng mga salaping ito, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom at magamit lamang po sa ito, sa iyong mga kaubasan, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and a smile on your face. Give us the Lord that's given to you. How you give is are reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po. Thank you so much, musician. At dadako po tayo sa ating announcement. Shalom po, mga kapatid. Magandang umaga po. Announcement po. Bible study, Zoom, Sunday 8 p.m. to 10 p.m. po. Intercessory prayer, Zoom, Tuesday 8 p.m. to 10 p.m. Amen. Upcoming activities, March 2026, Holy Spirit, Revival, and Deliverance Family Day Fellowship. Power Group schedule, Friday after lunch, Kuya Mart, Ate Joyce Group, 7 p.m., Kuya Charles Group. Saturday po, 9 a.m., Kuya Noy Group. And Sunday po, 11 p.m., Ate Ann's Group. And 12 midnight, Petromins Group. Monday Power Group po, 8 p.m., Kuya Mario's Group. Thank you po. Praise the Lord. Kaya mayroon pang announcement na kaya bago tayo mag-communion. Announcement dyan March na mayroon po tayong ngayon, March na ngayon, dumating na ang March na mayroon po tayong
Holy Spirit Revival and Deliverance and Family Day. Okay, ngayon darating na Friday, ito po ay Family Day na tumapat po doon sa holiday natin. So Thursday night, available kayo, punta na po kayo dito. Okay? Kaya mag-umpisa po na tayo dyan sa Thursday night hanggang Saturday night. Okay po? Pag wala po kayong trabaho, wala na po kayong work, holiday na, so dito umpisa na natin ng Family Day sa Thursday night. Okay? Tapos sa Friday, yun po, mag-ano na tayo dyan ng Holy Spirit Revival, umpisa hanggang gabi, overnight. Okay po? Saturday, yun na po yung natin, Family Day out. Okay? So, I do believe Friday is available lahat yan. Okay po? Available po yan lahat Friday. No? Kasi po ang Petromin, tsaka ay sigurado yan. Either Thursday mag-umpisa o Friday mag-umpisa, ay sigurado yan. Sa gitna ang Friday. Okay? So, umpisa tayo ng Friday, depende ang ang last ng trabaho nila ay Thursday, so matulog pa yan. So, mag-umpisa tayo ng 1 o'clock ng Friday hanggang overnight. Dire-diretso na, kasama ang service, pahinga, tapos yung Holy Spirit Revival and Deliverance. Okay? Saturday, yun po yung Family Day out. Okay po? Ay magtipid-tipid tayo kasi wala po kayong dadalhin kung hindi yung pong katawan nyo at saka kaluluwa ay libre food ng 2 days. Okay? Mga saan ba yan? Ang kitchen ay libre food kaya magtipid lang tayo hanggang Saturday. Okay? Finansya, ang finance, mag-release po ng Tapos yung kung Saturday saan tayo, so kung mayroon ka po yung extra, pwede po kayo magbigay po ng donasyon, contribution. Okay po? So, okay po? Mayroon po kayong nakita doon, maganda po yung sa Lulu Beach na mayroong coffee doon, pero hindi bawal maligo. Okay? So, we will try if God's willing. Okay po? Saturday naman, yun, maraming pasyalan doon, no? Bago kayo mag-refresh kayo, po kayo nung nakabanat kayo ng isang buwan na trabaho na hirap yung schedule nyo, Petromin, no? Grabe, patayan yung schedule na yan, no? So, hope na kaunawaan at nandun po sa Zoom, no? Ay yun po ang schedule. Dumating na po yung nakapasking diyan halos buwan-buwan nating na March. Okay po? So after ng March, yan ay pag-pray natin yung kasunod na schedule natin. Okay? So nagkaunawaan tayo, Thursday night. Okay? Thursday night, welcome na po yung walang trabaho. Magpasundo kayo ng hapon o gabi. Ay susunduin po kayo. Okay po? Dito po kayo. Ay God will provide sa ating pagkain. Amen? So, sige po, tayo po communion. Pagpalain mo po ang elemento nito at pagpalain mo rin po ang aming pong communion sa oras nito. Kuha po kayo tig-isa at sabay-sabay po natin maya ng kainin at inumin. Okay po, sige po. Love me,
shield my way. Your hand upholds me, and I know you love me. At the cross I bow my knee, where your light was shed for me. There's no greater love than Sige po, kaya you have over. tayo po itatayo. Amen. Glory to God. Let's bow our head and let us pray. Father God and our Lord Jesus Christ, we thank you, O Father God in heaven, and our Lord Jesus Christ, our Savior, na kami, O God Lord, ay dinako mo muli dito sa church. Binigyan mo kami ng puso, ng bagong puso nito, na lagi pong sabik, O God Lord, sa iyong presensya, O God Lord. Ganon din po, O God Lord, ang nung nandun sa Zoom, ay nagpapasalamat po kami, nakasama po siya, kasama po namin sila, O God Lord. Nang kakain at iinom nito, ng iyong pong blessing na ibibigay mo sa amin. Bago po, O God Lord, kami nito mag-partake, O God Lord, kami po ay nagpapasiyasat sa aming sarili. Isa po kami doon sa kadahilanan na ang ginawa ng aming Panginoon sa Kristong tagapagligtas doon sa krus ng Calvary. Father God, inaamin po namin ito. Wala po kami, O God Lord, may tago sa iyong harapan. Hubad po kami, O God Lord, na iyong nakikita. At kami ngayon nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran. Ito man ay sinadya namin o hindi, humihingi po kami ng lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Patawarin mo po kami, Father God. At maraming salamat sa iyo, Lord Jesus Christ, sa iyo pong pagmamahal, sa pag-unawa sa bawat isa sa amin. Thank you po nito, Father God. Sa iyo pong pagmamahal, kami ngayon ay nakatanggap ng kalinisan at kapatawaran at ginawa mo pang kayaya na mag-partik ngayon na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sige po, church, taas po natin ang tinapay. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang ating Panginoon dumampot ng tinapay, nagpapasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin po natin. Thank you, Lord. Taas po natin ang kupa. Matapos mag-aapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Glory to God. Maraming salamat, Father God, and our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo na po yung umupo. At bago po tayo nito, amen. Glory to God. I-welcome po natin ang ating pong kapatid na gagamitin ngayon sa salita ng Panginoon na si Kuya Charles. Sige po, welcome po, Kuya. Hello? Hey, boses. Hey, boses. Ako naman eh. Dyan. Hello? Hello? Meron na? Ayun, praise God. So, magandang umaga sa lahat. So,
kamusta ang buhay? Amen? Natakot ba ngayon kasi may gera? So, huwag po tayong matakot, no? Kasi sabi ni Jesus ng ating Panginoon, no, sa Roma 8:31, di ba? Na kung nasa atin ang Panginoon, kung panig sa atin ang Panginoon, so, di ba? Kaya natin mapagtanggupayan lahat. Amen. So, bago ang lahat, so, bago po ako magsimula, tayo po yung muna ng manalangin. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po muli, Lord. At dinako niyo kami, Lord, dito sa panambahan, O God, upang, Lord, makarinig, Lord, ang iyong salita. Lord, gamitin niyo lang po ako, Lord, bilang iyong instrumento at kayo po, Lord, ang siyang maging speaker namin sa oras nito. At anuman po, Lord, yung aming mapag-aralan sa oras nito, Lord, ilagay niyo po sa aming mapuso, sa aming isipan, maging sa aming gawa, O God. Maraming salamat po muli, Lord, at sa inyo ko ng lahat, tinataas, lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan niyo po, Lord Jesus, pray. Amen and amen. So, praise God. So, question lang po ako. May tanong lang po ako, no, na lahat po ba tayo, meron ba ditong bulag? So, siguro wala po, no? O pinanganak na bulag, meron? Wala, di ba? So, ngayon, malalaman natin yan kung talagang may bulag ba o wala sa atin. Amen? So, yung ating pag-aaral is makikita sa John 9:35 to 41. Amen. John 9:35 to 41. Sige po, pakibasa mga kapatid. When, Je- when Jesus heard what? Iyok mo na lang yan. When Jesus heard what had happened, he found the man and asked, "Do you believe in the Son of Man?" The man answered, "Who is he, sir? I want to believe in him." "You have seen him," Jesus said, "and he is speaking to you." "Yes, Lord, I believe," the man said, and he worshipped Jesus. Then Jesus told him, "I entered this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind." Some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, "Are you saying we're blind? If you were blind, you would not be guilty." Jesus replied, "But you remain guilty because you claim you can see." Amen. Amen. Praise God. Sige po, mapuna po tayo. So, yun, no? So, ano ko lang, i-bold ko lang yung kwento niyan. So, makita natin dyan, no? Itong isang bulag, no, na itinawalag ng mga Pariseyo, no, doon sa sinagoga. Patapos, nung matagpuan ni Jesus Christ yung bulag, sinabi niya kung sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos. So, ano po sabi niya? Sino po ba siya, Panginoon? Sabi natin, Panginoon, siya'y nakita mo na, siya'y kausap mo na. Amen? Patapos, ano sabi niya? "Naparito ako upang humatol. Nang sa gayon, makakita ang mga bulag at mabulag naman ang nagsasabing nakakita." So ngayon, nandun yung mga Pariseyo. Ano ginawa ng mga Pariseyo? Sinasabi mo bang bulag kami? Di ba? Ganun ang ng Pariseyo. Sabi ko ni Jesus Christ, kung kayo ngayon bulag, di sana, no, wala kayong kasalanan. Pero dahil sinasabi niyong nakakita kayo, ang kasalanan is natili sa inyo. Amen? So yun, no? So makita natin dito sa istorya na to, na itong bulag na to na tiniwalag sa sinagoga, no, ng mga Pariseyo, na sinabi ni Jesus Christ, di ba, na naparito ako para humatol. So si Jesus Christ to, naparito para hatulan po tayo. Nahatulan po sino? Yung mga nagsasabing nakakita sila. Pero ang physical bulag po talaga, no? Spiritual bulag po tayo. No, na tayo sinasabi natin, nakakita ako pero, di ba, hindi natin nakikita yung kasalanan natin. Kumbaga, sinasabi ni Jesus Christ na makakita yung mga bulag. Bakit? Kasi sila nagpakumbaba sila sa ating Panginoon. No, inaamin nila na may kasalanan sila. Inaamin po nila yung sarili nila, "Lord, ako may kasalanan ako." Inaamin ko, hindi nila kailangan ituro pa kung sino may kasalanan. Amen? Kaya nung matagpuan ni Jesus Christ ng bulag, di ba, talagang nagpakumbaba siya, sumampalataya sa ating Panginoon. At pagkatapos, sinabi niya, hatulan daw niya yung mga nagsasabing nakakita sila. Kaya tuloy yung mga Pariseyo, ano ginawa ng Pariseyo? Di ba? Parang dinipensahan niya yung sarili nila kasi para bang nasaktan sila doon sa sinasabi ni Jesus Christ. Di ba? Ganoon din naman sa atin. Di ba? Pag tayo kinokorek, tinatama tayo, ayaw natin magpatama. Di ba? Dinipensahan natin yung sarili natin kasi gusto pa natin yung kasalanan. So, ganun po yung mga Pariseyo, dinipensahan nila yung sarili nila. No, kasi alam nila may kasalanan sila. Kaya sinabi nila, sinasabi bang bulag kami? Di ba? Ganun yung nila kagad. Nagdepensa kagad sila. Pero sabi ni Jesus Christ, kung bulag nga kayo, di sana, wala kayong kasalanan. Pero sinasabi niyong nakakita kayo. So yung kasalanan, natili sa inyo.
So, ilan po natin yung nung isang ng ating Panginoon sa Lucas 18 para mas maunawaan po natin. Lucas 18 verse 9 to 14. Lucas 18. Luke lang. 18 verse 9 to 14. Amen, praise God. Sige po, basa po mga kapatid. Then Jesus told the story To some who had great confidence in their own righteousness and scorned everyone else. Two men went to the temple to pray, One was a Pharisee, and the other was a despised tax collector. The Pharisee stood himself and prayed this prayer: I thank you, God, that I'm not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I'm certainly not like the tax collector. I fast twice a week, and I give you a tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. I tell you, this sinner, not the Pharisee, return home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen. So yun, no? So basahin ko po sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Sabi rito, sinabi rin niya sa mga talinghagang ito, sa mga taong na mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pareseyo, ang isa naman ay maniningilang buwis. Tumayo ang pareseyo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, nangangalunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinita. Samantalang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa, ang nagpapakumbaba ay itataas. So makita po natin dito ng mga kapatid na itinataas po ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba at yung mga nagmamataas, ibinababa niya. Bakit? Kasi po, no, nakita ng ating Panginoon yung puso. No? Kasi dito sa istorya na to, may dalawang nanalangin. No? Yung isa, pariseo, at yung isa, tax collector. Amen? So makita natin panalangin ng pariseo, na Lord, na ito, nagbibigay ng tithes, no? Nag-aayuno ako ng every 2 weeks. Lagi ako nagpe-pray. So ganun yung tingin niya sa sarili niya, taas no siya, tapos talagang nakatingin talaga siya sa langit, di ba? Na proud siya sa sarili niya. Samantalang nakita pa niya itong kasama niya na nagpe-pray. Sabi niya, itong tax collector na to, no? Hindi man lang makatingin sa inyo. Kinakabog pa niya yung dibdib niya. Di ba? Ginagan pa niya. Tapos, di ba? Ito, makasalanan to. So nakita niya kagad yung kasalanan ng kasama niya, no? Kaya sinabi ni Jesus Christ, itong tao na to na nagpakumbaba, umuwi na pinatawad sa kasalanan. Bakit? Kasi yung taong pariseyo, nagmataas. So nakakalungkot lang po nung kapatid, no? Nung nakaraang nagtuturo si pastor, no? Parang gaya rin po tayo ng pariseyo. Kasi nung nagsabi si pastor tungkol sa kasalanan, anong nangyari sa atin, di ba? Lahat tayo nagturoan. Di ba? Instead na dapat aminin natin yung kasalanan natin, ang panangyari. Oh, Kuya Dex, di ba? O Kuya Ryan, di ba? Ganun yung natin, naririnig natin sa tabi-tabi. Pero dapat hindi po ganun. Dapat aminin na lang po natin kung may kasalanan tayo. Aminin na lang po natin kasi itinataas po ng Panginoon yung nagpapakumbaba. Kasi kung tayo, nagtuturo pa tayo, meaning dinitipensahan po natin yung sarili nating kasalanan. Amen? So sabi nga sa Roma 3:10 verse 12. Amen? Roma 3 verse 10 to 12. Amen. Sige po, basa. As the scriptures say,
No one is righteous, not even one. No one is truly wise, no one is seeking God. All have turned away, all have become useless. No one does good, not a single one. Amen. Amen. So, praise God. So, kagaya ng pariseo at ng tax collector, wala pong matuwid sa kanila, di ba? Parehas lamang sila lahat nagkasala. So, dito, kaya sinabi ng ating Panginoon, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nagkakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas, nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Amen? So, wala po tayong dapat na ituro, no? Na hindi natin kailangan ituro yung kapwa natin, o ikaw, makasalanan ka, ito, kasalanan mo, di ba? Kaya instead na magturo tayo, aminin lang natin kasalanan natin kasi sabi ni Lord, itinataas niya yung mga taong nagpapangbaba at binababa niya yung mga taong nagmamataas na hindi natin maamin-amin yung kasalanan natin. Kaya yung mga pariseyo nag-aalit kay Jesus Christ, sinasabi niyo bang bulag kami? Di ba? Ganun ang tanong nila kay Jesus Christ, kumbaga dinipisan nila yung sarili nila. Sinasabi bang bulag kami? Kaya sinabi ni Jesus Christ, sige, kung bulag nga kayo, di dapat wala na kayong kasalanan. Di ba? So dapat wala tayong kasalanan kasi sabi namin natin bulag tayo. Pero dahil hindi mo inaamin yung nabulag ka, no, sinasabi mo nakakita ka, so yung kasalanan nandiyan sa buhay nyo, sa buhay natin. Guilty tayo, kumbaga, guilty tayo. Kasi alam natin, may kasalanan tayo, dinidipinsahan natin. Kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ kasi nasasaktan sila sa salita ng ating Panginoon. Amen? So ganun din tayo. Pag nasasaktan tayo, hindi natin natanggap. Bakit? Kasi masakit. Amen? So praise God, mag-start na po tayo, no? Inano ko lang po yung intro natin. So makita po yung ating text sa John 9 verse 1 to 12. Amen? John 9 verse 1 to 12. Si Basa? As Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. Rabbi, his disciples asked him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? It was not because of his sins or his parents' sins. Jesus answered, this happened so the power of God could be seen in him. We must quickly carry out the task assigned by the one who sent us. The night is coming, and then no one can work. But while I am here in the world, I am the light of the world. Then he spit on the ground, made the mud with the saliva, and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, go wash yourself in the pool of Siloam. Siloam means sent. So the man went and washed and came back seeing. His Neighbors and others who knew him as a blind beggar asked each other, isn't it this the man who used to sit and beg? Some said he was, and others said, no, he just looks like him. But the beggar kept saying, yes, I am the same one. They asked, who healed you? What happened? He told them, the man they called Jesus made mud and spread it over my eyes and told me, go to the pool of Siloam and wash yourself. So I went and washed, and now I can see. Where is he? Now they asked, I don't know, he replied. Amen. Amen. So praise God. So, di ba? So makita natin dyan, no? Nung matagpuan itong mga disciple ni Jesus Christ ng bulag, no, makita nila anong pong ginawa nila. Di ba, inusgahan nila yung bulag. No? Parang ganun din po tayo, no? Na inusgahan kagad dating kasalanan ng iba. Kaysa iyan po natin yung kasalanan natin. Di ba? Kaya sabi nila, Lord, sino ba may kasalanan? Siya ba? O ang kanyang mga magulang kung bakit siya nagkasala? Di ba? Ano sagot ni Jesus Christ? Hindi dahil siya nagkasala o kanyang mga magulang, kundi para makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamagitan ng bulag. Amen? So paano po ginawa ni Jesus Christ, di ba? Inano niya? Nung nabasa natin dyan, di ba? Kumuha siya dumura siya, inano niya sa putik, tapos pinahid niya sa mata ng bulag at sabi niya, pumunta ka ng Siloe. No, maghilamos ka ron. Eh kung tayo yung bulag na yon, no? Kung tayo yung bulag, ginanon tayo ni Jesus Christ, nilagyan tayo ng putik, no? Dinuraan niya pa, pinahid pa sa mata mo, alam mo nang bulag ka. Tapos gaganunin pa tayo, di ba? Pwede naman i-request ni Jesus Christ na pwede naman i-request ng bulag, Lord, bakit yung mga taong pinagaling mo? Di ba? Yung dalawang bulag, tinanong nyo lang kung may pananampalataya ba sa sayo, pinagaling mo na kagad. Pero bakit ako,
dinagyan pa ng putik, no, dinuraan mo pa, pinahid pa sa mata ko. Parang napakahirap naman sa buhay ko yun, di ba? So, ganun, no? Kumbaga sa buhay natin, no, tayo, no, na kino-question natin yung ating Panginoon sa ginagawa sa buhay natin. Lord, kung kailan ako lumapit sa inyo, bakit ganito? Lalo mo pa akong pinahirapan. Amen? Kaya yung bulag, no, hindi siya nag-question, hindi siya nagtanong, bakit nilagay mo ko ng putik? Bakit dinuraan mo pa yan? Bagkus ang ginawa niya, sumunod siya at naghilamos. Kumbaga yung bulag, no, makita natin, meron siyang panampalataya, pagsunod at may gawa. Ibig sabihin ng gawa, may sinasapamuhay niya yung utos ng ating Panginoon. Di ba? So, makita po natin, no, na tayo, mga kapatid, na kagaya rin po tayo ng bulag, na hindi po natin, no, na namuhay tayo ng haulong, no, na gaanong katagal na tayo naging bulag kasi naging captured po tayo ni Satan. No, itong bulag na to, for how many years siyang naging bulag? Nung lumaki lang siya, doon lang siya nakakita, di ba? Kaya yung mga magulang niya, nagtaka. Hindi namin alam bakit nakakita tong taon na to. No, tong anak ko, hindi ko namin alam. Siya na lang yung tanongin niyo. Amen? Kasi nga, di ba? Namuhay ng bulag. Alam nila, kilala nitong taon to, bulag. Pero sa atin, di ba? Tayo, sabi nga si Jesus Christ naparito, di ba? Para iligtas tayong lahat. Sige po, pakibasa po yung John 8, verse 12 para masan tayo. John 8, verse 12. Amen. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't to have walk in walk in the darkness, darkness because you will have the light that leads to life. Amen. Amen. So, di ba sinabi ni Jesus Christ dyan, ako ang ilaw, no, ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Kaya itong bulag, nakakita. Bakit? Kasi sumunod siya sa ilaw. Sumusunod siya kay Jesus Christ. Nagtiwala siya sa kayang gawin ng ating Panginoon. Pero kung tayo siguro yon, na tayo gusto natin magbago, pero para bang gusto natin, Lord, parang hirap yata kung kailang naging Kristiyano ako, napakahirap magbago. No? Pero yung ginawa ni Jesus Christ doon sa bulag, no, nakita niya kung paano sumunod, kung paano niya siya namuhay. Di ba? Nakita siya. Kasi sumunod siya doon sa ilaw. Amen? Kung tayo, no? Siguro mahirap sa atin yun. Kaya sabi nga sa Matthew 7:13 verse 14, di ba? Na sabi ni Jesus Christ, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kasi sa malapad na dinadaanan nyo, is kapahamakan yung mangyayari dyan sa buhay natin. Amen? Pero dito sa makipot, no, bibigyan po tayo ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. So, yung paglakad natin talaga sa ating Panginoon, no, tayo, diba, bilang bulag, napakahirap talaga. Pero mo, lagyan ka ng putik, lagyan ka ng dinuraan pa. So, yun, ginawa ni Jesus Christ yun para maipakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. No? Na, itong putik na to, tsaka ang dura, no, ito po yung pinapaano ng Jesus Christ na tayo, nilikha pala tayo ng ating Panginoon. No, nasa pamagitan ng putik at saka kanyang hininga. Kasi may dura, di ba? So, galing sa hininga niya yan. So, pinakita doon sa bulag na nilikha kita. Siguro kaya ito yung bulag, nag-trust kay Lord. Amen? Kaya tayo bilang mga bulag, di ba? Kasi yung bulag, pagiging bulag natin, namana po natin yan. Namuhay po sa ating, namuhay po sa atin. No, bakit? Paano namuhay? Dahil po kay Eva at Adan. Amen? So basahin niyo po yung Roma 5:12, sorry. When Adam sinned, sin sin entered the world. Adam's sin brought death, so so that spread to everyone. For everyone sinned. Amen. Amen. Di ba? So sabi sa Tagalog, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. So sino po yun? Di ba? Si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Amen. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Amen. So meaning, no, nang nagkasala si Adan, yung kasalanan po, namuhay na po sa atin kasi yung dugo pong nalalantay kay Adan, no? Yun po yung naman natin, kumbaga dumadaloy na sa ating buhay. Kaya yung kasalanan namuhay pa. Hindi pa nga tayo pinapanganak, may kasalanan na tayo eh. Amen. So hindi pa tayo pinapanganak, may kasalanan na tayo. So ngayon, di ba? Dahil kay Adan, dahil sa isang tao, nagkasala tayo, namatay tayo. Kaya si Adan, itinapon sa labas ng Garden Eve. Bakit? Kasi patay na sila sa spiritual. Wala na silang relasyon sa ating Panginoon. Amen?
Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, John 3:16 to verse 17, pakibasa. Di ba, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para lahat tayo mailigtas sa pamagitan po ni Jesus Christ. Nang gagawin lang po natin, sasapalataya po tayo sa kanyang anak na ibig kanyang binigay. Amen? So, ano po, basahin po natin. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Amen. Amen. Praise God. Diba? Sabi dyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sakatauhan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan niya. So nakita natin, no? Dahil sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon, bigay niya si Jesus Christ, di ba? After nung binigay niya si Jesus Christ, pumunta sa mundo, tingnan mo yung bulag, ano nangyari? Sa pamagitan ni Jesus Christ, nakakita yung bulag. Di ba? Kumbaga, nailigtas niya yung buhay na to. Kasi na-captured po tayo ni Satan ng how many years, no? Kung ilang taon tayo na-captured, no? Siguro, kung na-encounter natin yung ating Panginoon ngayon, so praise God, di ba? Talagang nabago tayo, na-change tayo, natanggap natin, na-encounter natin si Jesus Christ. Yung relasyon natin sa Kanya, di ba, hindi na tayo namumuhay na dating kagaya ng bulag na ito, namuhay ng mahabang panahon, nakasama ng mga iba niyang mga kasamang nag-aano doon sa kalye, di ba? Kaya nung nakita siya ng mga kasama niya, ano sabi? Ikaw ba yung kasama namin dito na bulag? Di ba, gano'n niya. Anong sabi ng bulag? Opo, ako yung kasama mo. Ako yung kasama niyo rito na namamalimos. Di ba? Pero sabi ng mga kasama niya, hindi ikaw yun. Kamukha lang siguro. Hindi, ako yun. Sabi niya, ako yun. Ako yung dating bulag. Nakasama niyo. Sabi niya, paano ka nakakita? Yung tinatawag lang Jesus Christ. No? Kumuha ng putik, dinuraan niya yung putik, nilagay sa aking mata. Tapos sabi niya, pumunta ako sa Siloe at mag-ilamos. Amen? So yun, di ba? Kaya nakakakita na ako. So makita natin, no? Yung bulag na to, nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. No? Na-encounter niya ating Panginoon, nagkaroon siya ng relasyon. Amen? Kaya tayo, no? Yung kasalanan namuhay sa atin dahil kay Adan. Bakit? Kasi yung dugo nga ng Adan na namumuhay sa atin. Ngayon, kaya tayo, no, naging dati kalarawan ng ating Panginoon, si Adan. Pero nung ipinanganak si Seth, naging kalarawan na po tayo ni Adan. May so basahin sa Genesis 5:3. Sorry. When Adam was 130 years old, he became the father of a son who was just like him. In his very image, he named his son Seth. Amen. Di ba? So yun, kumuha si Jesus Christ ng putik at saka ng dura, di ba? Ipinakita niya sa tao na tayo nilikha tayo ng kalarawan niya. Pero nung nagkasala si Eva at Adan, no, tinapon sa labas ng Garden of Eve, tapos nanganak si Eva, at ang huling anak niya, yung pangatlong anak niya, si Seth, di ba? Naging kalarawan na ni Adan. No? Bakit? Kasi yung kasalanan na, namuhay na. No? Kaya naging kalarawan na. Instead tayo kalarawan tayo ng ating Panginoon, pero ngayon kalarawan na tayo ni Adan dahil sa kasalanan. Ngayon naparito si Jesus Christ para iligtas tayo, ibabalik yung relasyon natin na nawala nung una. Amen? Yun yung dahilan kung bakit ipinadala ng ating Panginoon si Jesus Christ. Yun po. Amen. So, yun, no? Basahin po natin John 3:6. John Santiago 2:17. Amen. Sige po, basa. So you see, faith by itself is not enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Amen. So sa Tagalog, gayon din naman, patay ang panampalatayang walang kasilip na gawa. Amen. So kaya nakita natin dito sa bulag, di ba? Hindi lang sapat yung panampalataya na ginawa ng bulag. Di ba? Alam niya, nagtiwala siya sa Panginoon. No? Na ako, bulag ako. No? Pero nagtitiwala ako sa ginagawa ng ating Panginoon na kahit naligan niya aking putik, yung mata ko, may dura pang kasama.
So nagtiwala siya sa gawin ng Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, pumunta ka ng Siloe at maghilamos ka ron. So meaning, may kailangan tayong gawin. Hindi lang po faith lang tayo. Amen? Hindi lang po tayo puro faith. Kaya na, puro attendance tayo rito, complete attendance tayo, hindi pa rin tayo makakapasa sa ating Panginoon. Kung wala po tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya dito, may kasama pong gawa, no? May kasamang action talaga. Ibig sabihin, ang action, yung gawa natin, na makikita na isa sa pamuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Yun po. Kaya nga marami sa atin, nagkiklaim, kilala ko si Jesus, kilala ko ang Ama. Amen? Ganun din yung mga Pariseo at saka yung mga Hudyo. Basahin niyo po yung John 8:39 to 43. Ganyan din po tayo, katulad din po tayo ng mga Hudyo. Kiniklaim natin, nakilala natin ating Panginoon. Ama natin si Jesus, ang Ama natin ating Panginoon. Ama natin si Abraham. Pero yung pamumuhay ba natin, nakikita ba sa ganun? Amen? John 8:39-40. Sige pa, basa. Our father is Abraham, they declared. No, Jesus replied, for if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Instead, you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from God. Abraham never did such a thing. No, you are imitating your real father. They replied, we are not illegitimate children. God himself is our true Father. Jesus told them, if God were your Father, you would love me, because I have come to you from God. I am not here on my own, but He sent me. Why can't you understand what I'm saying? It's because you can't even hear me. Amen. So, praise God, no? So, makita natin dyan, no, na kiniklaim nila, ama namin si Abraham. Di ba? So, ganun din tayo. No, kiniklaim natin, no, na kilala natin si Jesus Christ, kilala natin ang ating Panginoong Ama. Pero sabi ng mga tao dyan, ng mga Hudyo, ama namin si Abraham. So sinabi ni Jesus Christ, sige, kung ama nyo si Abraham, di dapat ginagawa nyo kung yung ginagawa niya. Di ba, ano ba yung ginawa ni Abraham? Di ba, ginagawa niya ang kalooban ng ating Panginoon? So dapat, ganun din tayo, na ginagawa din natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaso, sabi ni Jesus Christ, ang ginagawa nyo kasi, yung ginagawa ng inyong ama. Amen? Sino po yun? Si Satan. Amen? Si Satan po yung tinutukoy ni Jesus Christ dyan, na ang ginagawa natin, yung ginagawa ng ating Ama. Bakit? Kasi namumuhay pa rin tayo sa mundo. Mas gusto pa rin natin yung mundo kaysa manatili tayo dito sa church. Si Jesus Christ nga, bata pa lang, 10 years pa lang. Di ba? Sabi niya, hinanap siya ng kanyang mga magulang ng ilang araw. Pero sabi ng magulang, nandito ka lang pala. Sabi niya, Nay, kailangan ko kasi mag-stay sa tahanan ng aking Ama. Di ba? Pero hindi nila naintindihan. No? Pero si Jesus Christ, sumama pa rin kasi kailangan niyang maging makapiling pa yung kanyang mga magulang. So dapat tayo, no, yung buhay natin, i-ano natin sa church, ibigay na natin time natin sa ating Panginoon. Huwag puro na ng pasarap, no, na puro nang inisip natin pang buhay natin, para bang pag nasa simbahan tayo, no, parang hirap na makalakad. Lord, nakapakahirap, kagaya ng bulag, hirap na hirap. Pero tiniis niya yung hirap, no? Tiniis niya yung hirap kasi gusto niyang makakita. Kung tayo titiisin natin yung hirap, no, kagaya ng bulag, alam natin mahirap lumakad sa ating Panginoon. Pero hindi tayo makakalakad kung wala pong ilaw. No? Ang ilaw, kung tatanggapin po natin ating Panginoon, tayo makakalakad po talaga at makakakita, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon sa vlog, na nagtiwala, sumunod, at sinapamuhay yung utos ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga sa John 8:31 verse 32, Amen? Basa po. Jesus said to the people who believe in Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Amen. Praise God. Di ba? Sinasabi ni Jesus Christ, kung kayo yung mga tunay kong mga alagad, kung kayo yung mga disciple ko, kung kayo nakikinig sa salita ko, sana, di ba, makikilala niyo yung katotohanan, at yung katotohanan mismo yung magpapalaya sa atin. Amen? So ano po ibig sabihin? Yung katotohanan po niyan, no, na tayo, kinaptured tayo ni Satan for how many years, no? Na ngayon nakatanggap tayo, nakilala natin ating Panginoon, dinala tayo dito sa church para mas maunawaan po natin, mas makilala natin siya, mas maintindihan po natin kung ano yung gusto niya sa buhay natin. No? Kaya nung na-encounter natin siya, nakilala natin siya, so doon po magbabago yung buhay natin. Kaso kung tayo, no, kung attendees lang tayo rito, hindi po tayo nagpapa-disciple, hindi tayo aatin ng Bible, hindi tayo magbabasa, hindi tayo aatin ng IP, so ano po mangyayari sa buhay po natin?
Amen? So wala pong mangyayari sa buhay natin kahit ilang taon tayo rito sa church. Kahit kumpleto pa tayo mula nung ano, di ba, pinanganak ka, nandito ka na sa simbahan. Pero wala po tayong ano, no? Wala pong magiging pagbabago sa ating buhay. Amen? Kasi nga, ayaw natin lumapit sa Panginoon. Ayaw natin lumapit sa liwanag. Pakibasa niyo po John 3, verse 19 to 21. Amen? John 3, verse 19 to 21. And the judgment is based on this fact. God's God's light came into the world, but people loved the darkness more than the light, for their actions were evil. All who do evil hate the light and refuse to go near, in for fear their sins will be exposed. But those who do what is right come to the light, so others can see that they are doing what God wants. Amen. Amen. So, di ba? Ganda ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya sinabi dyan, ganito ang paghatol ng Diyos, paparito niya sa sanlibutan. Ang ilaw ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masama. So makikita natin, no, mas inibig pa ng mga tao yung dilim kaysa sa liwanag. Bakit? Kasi masarap pa yung buhay sa mundo. Ang sarap pa buhay rito, Lord. Dito na lang muna ako, tsaka na lang ako mag-ano sa inyo. Maghingi ako ng sorry. No? Tsaka na lang ako magsisisi kapag yung yung malapit na. Amen. Pero sabi dito, no, kinusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang mayag ang kanilang magawa. So kinakusuklaman daw, ibig sabihin ayaw nilang lumapit doon. No, kaya nga nung mga Pariseo nagalit kay Jesus Christ, 'di ba? Nagdepensa sila. Sinasabing bang bulag kami? 'Di ba ganun pagdepensa nila? Talagang inaano nila na ang inaano sa sarili nila na wala silang kasalanan. Kaso dahil sinabi ni Jesus Christ, dahil kung sinasabi niyo ang bulag kayo, di sana nakakita kayo. Amen? Pero dahil, sabi niya, sinasabi, nakakita kayo, yung kasalanan natili po sa atin. Amen po? Kaya tayo, no, kung di tayo lalapit talaga sa ilaw para mapakita yung pagsunod natin, o lalayo tayo sa ilaw dahil takot tayong mabago. Amen? Di ba? Kasi marami po talaga sa atin na takot magbago kasi masarap pa talaga ang buhay sa mundo. Amen? Masarap yung ginagawa natin dito. Kaya tuloy, wala tayong time sa pagbabasa. Amen? Di ba? Siguro kung magbasa man tayo, ay nakakaantok magbasa. Tsaka na lang. Pero Facebook, hindi tayo naantok, di ba? Sarap ng buhay natin. Pagka Facebook, Messenger, babad tayo sa Facebook. Praise God. Di ba? Babad na babad tayo sa Facebook, sa panonood ng movie, pero bibigyan natin ng 10 minutes, 20 minutes sa ating Panginoon, hindi pa natin maibigay. Hirap pa tayo. Kaya tuloy, pag tinatanong tayo na sana kayo sa pagbabasa, ano na? Di ba? Walang maisagot. Di ba? Wala tayong maisagot kasi hindi tayo nagbabasa. Yun po. Kaya nga sabi sa John 8:42 to 45, ay basa po. Jesus told them, "If God were your father, You would love me, because I have come to you from God. I am not here on my own, but He sent me. Why can't you understand what I'm saying? It's because you can't. Amen. Can't Even hear hear me. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth, because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies. So when I tell you truth, you just naturally don't believe me. Amen. So, di ba makita natin yung bulag? Nung pinagaling ni Jesus Christ yung bulag, anong ginawa ng mga Pariseo? Di ba kino-question nila kung bakit etong tao na to nagpagaling sa araw ng pamamahinga? Amen. Kasi bakit ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ? Kahit nakikita na lang yung katotohanan, ayaw pa rin nilang tanggapin. Kasi ayaw nilang magpabago. Di ba? Ganun nga, kaya sabi ko nga kanina, di ba? Pagka tayo, kinokorek tayo, tinatama tayo, pinagkasabihan tayo, minsan dinidepensahan natin sarili natin. No? Na kagaya ng, di ba, yung ating pastor, tinatama tayo, kinokorek tayo, tapos sasabihin natin, pabalang pa tayo sumagot, tatalikuran pa natin.
Amen? Kasi nga, ayaw natin magpabago. Gusto pa natin yung kasalanan natin. Amen? Kasi mahal pa natin yung kasalanan natin eh. Amen? Kaya si Jesus Christ, no? Sinabi niya rito, ang diablo ang inyong ama, ang kagustuhan niya ang inyong ibig niyong gawin. Nung paman ay mamamatay tao na siya at hindi niya siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Di ka sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya'y ama ng kasinungalingan. Amen? Di ba kagaya ng Pariseo, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Kasi ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ sa buhay nila. No? Kaya tayo, no, ibig sabihin pag di natin tinatanggap si Jesus Christ sa buhay natin, no, na ang diablo po ang ating ama. No, sabi ni Jesus Christ diyan, ang diablo ang iyong ama kasi yung ginagawa niya, yun din yung ginagawa nyo. No? Yun din yung ginagawa natin. Yun po. Kaya tong bulag na to, nung sinasabi niya kay Pariseo, yung pangalang Jesus Christ, yung pagaling sa akin, dinuraan niya yung putik, nilagay niya sa aking mata yung putik, tapos pinapunta niya ako sa Siloe. No? Tapos sabi niya sa akin, maghilamos ako ron. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Di ba? Sabi nung bulag doon sa mga Pariseo, sabi niya, gusto niyo bang sumapi sa kanya? Sabi ng Pariseo sa kanya, ikaw itong may kasalanan, ikaw itong bulag, pinapangaralan mo pa kami. Amen? So makita na nagagalit pa yung mga Pariseo kasi ayaw lang tanggapin yung katotohanan. Nakita na nga lang yung katotohanan, nakakita na yung bulag pero ayaw pa rin maniwala. Anong ginawa ng mga Pariseo? Pinatawag pa yung kanyang mga magulang. Di ba? Hindi pa sila nakontento na ilang taon ng bulag to, hindi pa rin sila nakontento na itong tao na to nakakita na. Ang ginawa pa, pinatawag pa yung kanyang mga magulang. Amen? So nung dumating yung kanyang mga magulang, anong ginawa po? Di ba? Tinanong nila, o totoo bang bulag tong anak nyo na to? Sabi ng mga magulang, opo, pinangak ng bulag yan. So paano nakakita yan? Di ba? Sinabi ng bulag, ilang beses ko na po sinasabi sa inyo na itong tao na to, yung pangalang Jesus Christ, siya po yung nagpagaling sa akin kasi nilagay niya ng putik ng mata ko tapos pupunta niya ako sa Siloe at sabi niya maghilamos daw ako. Ayun po. So yung ganun po yung ating ng pagpapatotoo ng bulag. No, kasi nga naranasan niya na dati siyang bulag. Naranasan niya na yung pamumuhay niya dati, no, nakasama niya yung mga nagmamalimos, no, na halimbawa tayo. Dati pamumuhay natin, naglalasing tayo, nakikipagbarkadahan tayo, no, nag-a-addict tayo, nagsisigarilyo tayo diyan, no. Ganyan na pamumuhay natin, pero dahil kay Jesus Christ, nakilala natin siya, natanggap natin sa ating buhay, sinunod natin kanyang utos at isinapamumuhay natin, so naging karoon po ng pagbabago. Yun po, kaya sabi sa John 3:8. The wind blows wherever it wants, Just as you can hear the wind, but can't tell where it comes from where it's going. So you can't explain how people are born of the Spirit. Amen. So, di ba? Sabi niya, yung hangin, no? Hindi po natin nakikita, pero narinig natin yung ugong. No? Narinig nyo. No? Pero hindi natin nakikita, pero nararamdaman po natin. Ganun din po yung ipinanang ayon sa Espiritu. Na tayo, sumampalataya tayo kay Jesus Christ, sumunod ka sa kanyang pinag-uutos, isinapamuhay mo, magugulat ka na lang, ano nangyari sa buhay ko? Bakit dati manginginom ako, pero ngayon, di ba, hindi na ako manginginom. Dati nagbebenta ako ng alak, di ba Kuya Nolan? Praise God. Joke lang. Ganun talaga. Pero nakita natin pamumuhay ni Kuya Nolan, no, na nagbago. Di ba? Pumunta siya na dito sa church kasi ayaw niya na mamuhay doon sa dati niyang buhay na nagbebenta ng alak. O, kinukwento niya pa dati, nagbabike pa ako, may dala akong bag, talagang binibenta ko, hindi ako natatakot. O, ganun yung pamumuhay ni Kuya Nolan dati. Pero dahil nakarinig siya tungkol kay Jesus Christ, nabago siya. At hindi niya naramdaman, hindi na pala ako nagbebenta ng alak. Di ba? Hindi siya naghinayang kung magkano yung kikitain niya ron. Yeah? So, ganun yung pamumuhay. Sorry Kuya Nolan, pero ano lang, sample. So yun na ganun yung pamumuhay natin na unti-unti hindi natin maranasan. Bakit tayo nagbago? Bakit tayo nag-change? No? Kaya ganun po yung sinasabi ng ating Panginoon na naramdaman natin yung hangin. No? Hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. So ganun din po tayo sa Espiritu na unti-unti naramdaman mo parang nagbago ako. Parang nag-change yung buhay ko. Parang hindi na ako ito. Kaya to yung mga nakakilala sa kanya, di ba? Tinanong siya, ikaw ba yung kasama namin bulag? Sabi niya, opo.
Nakakita, ako yung dating bulag, nakasama nyo. Pero ngayon, nakakakita na ako. Amen? So, ganun din si Kuya Nolan ngayon, di ba? Dati, nagbebenta ako ng alak, pero ngayon, hindi na ako nagbebenta ng alak. Dati, nagsishare ako ng alak, pero ngayon, sinishare ko na ang salita ng ating Panginoon. Amen? So, ganun yung ginawa ni Kuya Nolan na ngayon. Hindi na po gagaya dati na benta dito, alak dito, makipag-inuman pa siya, uwi na siya raw, madaling araw. Isa nga, naglakad pa nga siya ng tatawat ko siya. Naglalakad pa nga siya ng lasing. Di ba? So, praise God, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon kasi anytime pwede siyang mahuli ng pulis. Di ba? So, siya magpapatotoo niya. So, ano ko lang po yung patotoo ni Kuya Nolan, no? Kasi makikita po talaga natin na hindi natin mararamdaman yung pagbabago, paano tayo nabago. No? Basta na lang po maano lang po natin, na-realize natin, parang ayoko na ng alak, parang ayoko na makipag-inuman, parang ayoko na makipagbarkadahan dito sa mga taong tambay. Parang gusto ko na mas pumunta ng church, no? Ayoko na pumunta ng Ramania para tumambay doon. Ayoko na pumunta ng Haraj para mag-ubos ng oras doon. Ibibigay ko na yung oras sa Panginoon kasi alam ko may pag-aaral ngayon, may Bible study, may IP, merong Friday service. Yun po. Praise God. So ano po ba sabi sa John 8:45? Pakibasa po, John 8:45. So when I tell the truth, you just naturally don't believe me. Amen. Di ba? Sabi diyan, ayaw niyo maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya mga Pariseo, nung nakita nung narinig nila yung sinabi ni Jesus Christ, naparito ako para humatol. Nang sa ganon, makakita ang mga bulag. At bulag naman yung mga nagsasabi nakakita ako. Kaya kung tayo, nagmamataas tayo, sinasabi natin, wala akong kasalanan. No? Tapos, tinuturo pa natin yung kapwa natin na may kasalanan. Di ba? Ito, may kasalanan to. Kuya Dix, Kuya Norlan. Di ba? Pero yung sarili natin, hindi natin nakikita na may kasalanan pala tayo. Amen? Ibig sabihin, bulag po tayo. Kaya nga tinatanong ko kayo, kung tayo ba, bulag ba tayo o bulag tayong pinanganak? O bulag ba tayo physical? Di ba? Pero ang dito, pinag-uusapan dito, no? Bulag po tayo sa spiritual. Amen? Bulag po tayo sa spiritual. Bakit? Kasi hindi natin alam yung ginagawa natin. No? Kaya nga tayo, no? Dahil sa habag ng ating Panginoon, ibinigay niya si Jesus Christ para mailigtas tayo. No? Hindi tayo para hatulan, kundi ililigtas tayo sa pamagitan ni Jesus Christ. Sa pamagitan lang po ng pangampalataya natin. Yun po. Amen. So, makita rin po natin sa bulag, no? Na napakahirap talaga makasunod sa ating Panginoon, lalo na pagka dumarating tayo sa isang problema, sa isang suliranin, kasi nagko-question na tayo niyan, kagaya ng pagsunod ng mga Israel kay Moises, nag-question sila. Sabi nila, masarap pa yung buhay natin dati sa sa Ehipto. Masarap pa yung kinakain natin doon. Amen. Gusto ko lang bumalik doon, di ba? Kasi nga, mahal pa nila yung buhay nila dati, hindi pa nila sinusurrender. So, ganun din po tayo. Na masarap pa yung buhay natin. No, bakit ganun? Kung kailan ako naging Kristiyano, bakit lalong nahihirapan ako? Mas marami akong problema, mas marami akong paghihirap ngayon. Pero sabi ni Jesus Christ sa Jeremiah 29:11 hanggang 13, pakibasa po. Jeremiah 29:11 verse 13. Amen. Sige po, pakibasa. If you look for me wholeheartedly, you will find me. I will be found by you, says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you, and I will bring you home again to your own land. Amen. Di ba sa Tagalog? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi inyo ikakasama, kundi para sa inyong kabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Kung maganap ito, kay tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringin ko naman kayo. Kapag hinahanap ninyo ako yung inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hanapin. Amen?
So kung buong puso po natin hanapin natin Panginoon, yung buhay natin na dating ganito, no, na gusto natin i-surrender. Kasi lahat naman tayo, gusto natin, kaya tayo lumapit dito, kaya tayo dinala ng Jesus Christ dito para mabago tayo. Amen? Pero, siyempre, kailangan po natin hanapin po yung ating Panginoon ng buong puso. No, mag-pray po tayo, di ba? Sinabi diyan, mag-pray, hanapin natin siya. At tumawag tayo sa Kanya. No? Kasi diringgin po niya tayo, papakinggan niya po tayo. Ngayon, kung pupunta lang tayo rito, parang church lang, kaya meron tayong hinahabol na babae dito, lalaki, di ba, na mga crush natin. So kaya pupunta tayo rito kasi malapit to sa Ramania kasi para isang lang ako, papadaan na lang ako kay Kuya Norlan. Di ba? Di ba? So yun yung iba nating mga reason. Amen? Kaya nga napakahirap talaga, di ba? Matthew 7:13-14, napakahirap talaga makalakad sa ating Panginoon. Kasi pakipot ng pakipot yung dadaanan natin. Kaya tuloy, parang dumating tayo sa point na, Lord, ayoko na, surrender na ako. Gusto ko nang bumalik doon sa dating kong pamumuhay. Masarap doon, kasi doon walang nakikialam. Hindi ako pinapakialaman ni pastor, hindi ako pinapakialaman ni Ate Ann. Amen? Hindi sila nakikialam sa akin. Kung ano yung gagawin ko roon, okay lang, walang nakikialam. Masarap ng buhay ko. Diba? Ganun yung mga mga Israel, yung sumunod sila kay Moises. Diba? Nagreklamo sila kay Moises. Bakit ganito? No, ayoko na nito. Ito lang kakainin natin. Puro na lang to. Parang dito rin sa church. Lord, puro na lang ba kami salita ng Panginoon kakainin namin araw-araw? Diba? Kaya nagreklamo din tayo. Kagaya ng mga Israel. Gusto natin bumalik sa dati nating buhay. Masarap yung buhay natin. Walang nakikialam. Yun po. Kaya sinabi sa Matthew 9, verse 29, 27-31. Ay, basa po. Matthew 9, 27-31. After Jesus left The the girl's home, two two blind men followed along behind him, shouting, Son of David, have mercy on us. They went right into the house where he was staying, and Jesus asked them, Do you believe I can make you see? Yes, Lord, they told him, we do. Then he touched their eyes and said, Because of your faith, it will happen. Then their eyes were opened, and they could see. Jesus sternly warned them, Don't tell anyone about this. But instead, they went out and spread his fame all over the region. Amen. Praise God, di ba? So makita natin itong dalawang bulag na to, no? Tinanong sila, lumapit sila kay Jesus Christ, sinabi nila, Lord, gusto namin gumaling kasi nga bulag kami. Pero sinabi ni Jesus Christ, sumasampalataya ba kayo sa anak ng Diyos? Sabi niya, opo, di ba? Ganon din tayo, di ba? Kilala natin yung ating Panginoon, sumasampalataya lang tayo, pero makita natin dyan ang ginawa, sinabi ni Jesus Christ, huwag niyong ipagsasabi kahit kanino. Pero ang ginawa nila, ipinagsabi nila. So makita natin, wala silang pagsunod sa ating Panginoon. Meron lang faith, pero walang pagsunod. So ganun yung buhay natin, meron lang tayong faith, pero wala tayong pagsunod. Kaya yung buhay po natin, kahit matagal tayo rito sa church, wala pong pagbabago. Amen? Wala pong pagbabago kahit gaano po tayo katagal dito sa church. Kung wala po tayong pagsunod, wala pong mangyayari sa buhay po natin. Amen? Mayroon na tayong 10 years dito, merong mga 10 years dito, marami na, di ba? May mga 9 years, 5 years. So marami na. Ako nga, 8 years, pero di ba? Nagkasala pa rin ako. Pero praise God, talagang si Lord, napakabuti po sa atin. Amen? Hindi nga ako nagpapatama eh. Kasi mataas yung pride ko. No? Mataas yung pride ko. Tinalikuran ko pa nga si pastor nun. Amen? Inamin ko, tinalikuran ko si pastor kasi ayaw akong magpabago. Kasi gusto ko yung buhay ko na yun eh. Bakit niya ako pipigilan? Bakit niya ako pagbabawalan? Buhay ko to. Pero, di ba, praise God kasi si Lord napakabuti. Kasi, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya nga, di ba si Jesus Christ, sabi niya, napunta ako rito para yung mga nagsasabing bulag sila, inaamin nila yung kasalanan nila, is mapapatawad yung kanilang mga kasalanan. Pero kung tayo, magmamatigas pa rin tayo, ayaw pa rin natin tanggapin yung katotohanan, ayaw pa rin natin tanggapin yung salita ng Panginoon, no? Matigas pa rin yung ulo natin, ma-pride pa rin tayo, so yung kasalanan mahatili pa rin sa atin. Yun po. So, napin tayo matapos. Sabi nga sa John 14 verse 15, di ba? Sabi natin Panginoon, kung mahal niyo ako, di dapat sinusunod yung utos ko. Amen? If you love me, obey my commandments.
Diba? So ganun po yung ating, kung talaga mahal po natin yung ating Panginoon, so dapat sundin po natin yung kanyang utos. Sundin po natin yung kanyang kalooban. Yun po. Kaya nga, mga kapatid, no, sabi nga sa James 4:7, pakibasa. Sige po, basa. James 4:7. So humble yourselves before God, Resist the devil, and he will flee from you. Amen. Di ba? Na kaya't pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Di ba na dapat magpaano po tayo, magpakmaba po tayo sa ating Panginoon. Huwag na po tayo magmataas pa, huwag na po tayo magan pa. No, kung tayo tinatama tayo, magpakorek na po tayo. Pero kung tinatama na tayo, ay pa rin natin magpakorek, ibig sabihin, mahal pa rin natin yung ating kasalanan. Yun po, Roma 12 verse 2, pakibasa po. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen. Diba? So, huwag na tayong makiayon sa mundong ito. So, magbago na tayo ng pag-iisip. No? Para maunawaan po natin kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kasi hindi po talaga natin maunawaan yung kalooban ng Panginoon kung hindi tayo mag-change ng mind. Kung hindi po natin babaguhin yung sarili natin na ilalapit natin yung Panginoon, ilalapit natin yung sarili natin sa Panginoon, nalalapit tayo sa liwanag para maitama tayo, para makasunod po tayo sa ating Panginoon. Pero kung tayo, nandiyan na yung liwanag, ayaw natin tanggapin, lumalayo pa tayo, ibig sabihin, mahal natin yung dilim. No, mahal pa rin natin buhay natin na nabulag tayo. No? Na ayaw pa rin natin makakita. Ayaw natin ano yung katotohanan. Amen? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, na yung salita ng Panginoon talagang masakit, no? Na alam ko, nasasaktan tayo, pero hindi po para sa akin lang to, kasi ako nasaktan din ako. Pero siyempre, in generally, para sa atin to, hindi ko pa para mayroon po tayong patamaan dito, pero may masaktan. Pero sabi nga sa Hebreo 4:12, di ba? Pakiyan po, Hebreo 4:12. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Amen, di ba? Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibaturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So alam po ng ating Panginoon yung mga iniisip natin. No? Kaya kung nasasaktan tayo, praise God, Lord, salamat kasi nasasaktan pa ako. Paano kung hindi na tayo nasasaktan? Ibig sabihin, manhid na tayo. No? Wala na tayo, wala nang mangyari sa atin, hindi na tayo magbabago. Kaya ganun katalim yung salita ng Panginoon eh. Tatagos talaga sa puso natin. Bakit, Lord? Parang ako yung pinapatamaan mo. Ba't si Pastor, alam niya yung problema ko. Parang ako yung tinutukoy niya. Di ba si Ate Ann, bakit ganun? Pagkatuturo, parang ako yung tinatamaan. Di ba? Parang alam nila yung mga problema ko. Alam nila yung sikreto ko. Hindi po nila alam yung sikreto nyo. Pero alam po ni Lord yung mga sikreto natin. Wala po tayong may tatago sa Kanya. Yan po. Yan po, pakibasa po yung Matthew 10:34-36. Tapos na tayo. Matthew 10:34-36. Don't imagine that I came to bring peace to the earth. I came not to bring peace, but a sword. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. Amen. Di ba? Sabi ni Jesus Christ. No? Huwag niyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan, kundi magdala ng tabak. So ano pong isipin natin? Ay, si Jesus Christ, gusto pa lang makipaglaban. No? Gusto pa lang magkaroon ng war. No? Pero hindi po ganun yung gusto ni Jesus Christ. No? Ang gusto niya ipahayag sa atin, parating sa atin, no? Na naparito siya, hindi upang magbigay ng kapayapaan, kundi tabak. Yung salita po niya, magkakaroon po ng pagtatalo sa isang pamilya. Bakit? Kasi yung salita ng Panginoon, ayaw nilang tanggapin. Di ba? Halimbawa, ako. Tapos si Kuya Norlan, halimbawa, magkakapamilya tayo rito, si Kuya Pastor. Ngayon, kung ako, ito yung paniniwala ko, natanggap ko si Jesus Christ, kung paano ako nabago. Ngayon, si-share ko kay Kuya Norlan,
Ayaw magano ni Kuya Nolan, bakit? Kasi, hindi totoo yan. Ito yung buhay ko, masarap yung buhay ko rito. Sabi niya, baka ano ka lang, nababaliw ka lang, ganto-ganto, di ba? So, ganun po yung mangyari. Kaya sa isang pamilya, na magkakaroon ng pagtatalo-talo kasi ayaw nilang tanggapin yung salita ng Panginoon. Ayaw nilang i-accept. No? Dapat nga maniwala tayo kasi nakita natin na may pagbabago kung paano nagbago yung buhay niya. Kaya kwento ni Kuya Pastor nakaraang linggo, di ba si Kuya Jay, dati ganun-ganun, no? Sexy-sexy pa, pero nabago. Bakit? Kasi tinanggap niya yung ating Panginoon. Na dati bulag siya sa pamumuhay na ganun. Nakakala niya okay lang, wala kasi nagbabawal. Di ba? Wala nagbabawal, kaya okay lang. Amen? Pero nung pinagsabihan siya ng ating pastor, binigyan siya ng salita ng ating Panginoon, unti-unti nag-change po yung kanyang buhay. Kaya hindi natin maramdaman no, na yung pagkilos ng Espiritu sa atin na nagbago na pala tayo. Nag-change na pala tayo. Yan po, kaya last verse po, Matthew 24 verse 13. But the one who endures to the end will be saved. Amen, di ba? Kung tayo manatiling tapat sa ating Panginoon, maliligtas po tayo. Kaya lang, kapatid, no, sayang kasi maraming lumabas, hindi po nila narinig yung yung salita kanina, no? So, amoy na po. So, yun, no? So, praise God. Maraming salamat sa Panginoon, no? Sa nawa, meron po tayo naintindihan, naunawaan sa ating pinag-aralan. Amen? So, tayo po manalangin. Tumayo po tayo. Kanta muna po tayo, no? Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you,
po, Lord, kaya sa atin, Lord, yung aming mga puso, O God. Nagpapalinis po, O Lord, kami, Lord, sa inyong harapan, O God. Natanggalin niyo po, Lord, lahat ng karumihan, Lord. Nakikita niyo, Lord, sa aming mga buhay, O God. Na, Lord, nakagaya ng bulag na to, Lord, na makasunod kami, Lord, sa inyong pinag-uutos at maisa pamuhay po namin, Lord, ang inyong mga aral sa amin, O God. Tunay nga po, Lord, napakabuti niyo, Lord, sa bawat isa po sa amin, Lord, na kami inyong dinala rito sa church upang, Lord, mapakinggan po namin kayo, O God, at marinig po, Lord, namin, Lord, yung inyong sita, O God. Maraming salamat po muli, Lord, sa bawat isa po, Lord, nandito ngayon at sa mga uuwi po, Lord, na aming mga kapatid, Lord, ay gabayan sila, Lord, sa kanilang trabaho, God. Protektahan sila, Lord, ang inyong banal na dugo, Lord, nasa kanilang pagtatrabaho, Lord, ay maging maayos po, O God, ang lahat. Maraming salamat din po, Lord, sa iyong salita, Lord, ng aming narinig. At ilagay niyo po, Lord, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord, lahat ng aming natutunan dito, Lord, na hindi kami aalis dito sa simbahan nito, God, na hindi po namin, Lord, na madadala to hanggang sa aming tahanan, O God. Kaya, Lord, tulungan niyo po, Lord, na yung pamumuhay po namin, Lord, ay maging kagaya, Lord, ng isang bulag na aminin po namin, Lord, ang aming kasalanan, O God, na hindi po namin, Lord, na kailangan magturo pa, Lord, ng mga tao, Lord, na mga kasama kanilang mga kasalanan, O God. Because, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na i-accept po namin, Lord, yung aming mga kasalanan, O God, at magpakumbaba kami sa inyo, O God. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat po ulit, Lord, sa bawat isa po, Lord, nandito ngayon. At salamat po, Lord, sa mga nasa Zoom, O God. Pagpalain niyo po sila, Lord, at ibalik niyo po, Lord, yung kalakasan na wala po sa kanila. At, Lord, i-bless niyo po, Lord, yung kakainin namin sa oras nito, Lord. I-bless niyo rin po, Lord, yung nagluto at nagpagal ng pagkain nito, Lord. Ibalik niyo po, Lord, yung kalakasan na wala po sa kanya, O God. Maraming salamat po muli, Lord, at sa inyo ko ng lahat. Itinataas lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan niyo po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. God bless. Amen. Sige po, patuloy po nating awitan po ang ating Diyos na buhay. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, humayo na, magbigay kalakasan, magbigay kalakasan, magbigay kalakasan sa presensya niya. Happy Lord's Day sa lahat. God bless us all.